Kiara's point of view. 2 linggo na lang at formal nang pipirmahan ng dalawang pamilya ang kasunduan na magbubuklod sa Reyes Textiles at Villanueva Holdings. Halos araw-araw may dumarating na abogado, accountant at iba't ibang consultant sa bahay namin upang pag-usapan ang mga dokumentong kailangan bago tuluyang maisakatuparan ng pagsasanib ng dalawang kumpanya. Habang abala silang lahat sa conference room, tahimik lamang akong nakaupo sa terrace ng aming bahay at pinagmamasdan ng malawak na hardin. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging ganon kabigat ang bawat paghinga ko. Siguro nung araw na narinig kong sinabi ng ama ko na wala na silang ibang paraan upang mailigtas ang kumpanyang ilang dekada nilang itinayo, kung hindi ang tanggapin ang alok ng pamilyang Villanueva. 24 na taong gulang na ako at nag-iisang anak nila Roberto at Elena Reyes. Simula pagkabata ay alam ko ng balang araw ako rin ang magmamana ng Reyes Textiles. Lumaki ako sa pagitan ng mga opisina, pabrika at bodega ng kumpanya kaya't hindi na bago sa akin ang amoy ng tela, makin at mga papeles na punong-puno ng numero. Pangarap kong balang araw mapalawak pang negosyo ng pamilya. Ngunit hindi ko inaakalang darating ang panahong masasaksihan kong unti-unti itong guguho sa harapan namin. Nagsimula ang lahat ng magkaroon ng malaking pagkalugi ang kumpanya matapos mawalan ng ilan sa pinakamalalaking kliyente namin. Sinundan pa yon ng pagtaas ng presyo ng mga hilaw na materyales at sunod-sunod na utang sa mga bangko. Kahit anong gawin ng ama ko, tila mas lalo lamang lumalaki ang problemang kailangang harapin. Maraming empleyado ang kinakailangang tanggalin at ilan sa mga ari-arian namin ay naibenta na rin para lamang makabayad sa mga pinagkakautangan. Kiara, napalingon ako nang marinig ang boses ni Mama. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ko. Kahit nakangiti siya ay halata sa mukha niya ang pagod at puyat na ilang buwan nang bumabalot sa kanya. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Kanina ka pa nakaupo rito ah. Okay lang po ako, Ma. Gusto ko lang mag-isip. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil yun. Alam kong mahirap ang lahat ng to para sa'yo. Kung meron lang kaming ibang paraan hindi namin nahayaan na mapunta ka sa sitwasyong ito. Napabuntong hininga ko bago siya hinarap. Ma, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ganun na ba talaga kalala ang sitwasyon natin? Ilang segundo siyang natahimik bago dahan-dahang tumango. Hindi na natin kayang bayaran ang lahat ng utang sa tamang oras. Kapag hindi natuloy ang kasunduang ito, mawawala sa atin ang kumpanya at baka pati ang bahay na ito ay maisama pa sa kukunin ng bangko. Sinubukan ng daddy mo ang lahat. Nakipag-usap siya sa iba't ibang investors pero walang gustong sumugal. Ang Villanueva Holdings lang ang pumayag na tumulong. Pero may kondisyon sila. Na kailangan kong pakasalan ng panganay nilang anak. Mabagal siyang tumango habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi namin ito ginusto, anak. Ngumiti ako kahit mabigat ang pakiramdam ko. Alam ko naman yun, Ma. Pero wala Ako na talagang naiisip niyong solusyon para sa lahat. Hindi ko naman sila masisisi. Nakita ko kung papaanong halos hindi na natutulog ang daddy ko kakaisip kung paano maliligtas ang kumpanya. Maraming beses ko na rin siyang naabutang mag-isang nakaupo sa opisina habang nakatingin lamang sa mga financial reports. Ang lalaking dati ay puno ng kumpiyansa. Tila unti-unting nawala ng lakas dahil sa bigat ng responsibilidad. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si daddy mula sa conference room kasama ang dalawa niyang abogado. Nang makita niya ako, ay agad siyang lumapit. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumango ako at sumunod sa kanya papunta sa kanyang opisina. Pagpasok namin, ay isinara niyang pinto bago siya umupo sa harapan ko. Ilang sandali muna siyang nanahimik na parabang hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko. Kiara, gusto kong malaman mo na hindi kita pipilitin kung ayaw mo talaga. Napangiti ako ng mapait. Daddy, kapag tumanggi ako, ano mangyayari sa kumpanya?
Hindi siya makapagsalita. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. At anong mangyayari sa mga empleyado nating umaasa sa trabahong binibigay natin? Napayuko siya. Habang ako naman, bumuga ng hangin. Ay, maraming mawawala ng hanap buhay. Yun nga rin ang iniisip ko. Siyempre, maraming tao ang umaasa sa kumpanya. Maraming tao ang mawawala ng trabaho. Humugot siya ng malalim na paghinga. Ang panganay na anak ng mga Villanueva ay si Damon. Siya na ang kasalukuyang namamahala sa karamihan ng negosyo nila. Ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanya, mahusay siyang businessman at responsable sa trabaho. Hindi nga lang siya madalas makita sa mga social gatherings. Nagkita na ba kami noon? Hindi pa anak. Palagi siyang nasa ibang bansa dahil sa mga negosyo nila. At pumayag na rin siyang pakasalan ako? Oo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Ikakasal ako sa isang lalaking hindi ko pa nakikita ni minsan. Hindi ko nga alam kung mabait ba siya. Suplado, palabiro o seryoso. Hindi ko alam kung anong mga gusto niya. Kung anong pangarap niya o kung paano siya makitungo sa mga tao. Ang alam ko lamang, pareho kaming pumayag sa kasunduan ito dahil may kanya-kanya kaming obligasyong kailangang tuparin. Habang nakaupo ako sa opisina ni Daddy, hindi ko maiwasang maalala ang isang pangyayaring matagal ko nang pilit kinakalimutan. Isang taon nang nakalipas ay ibang-iba pang buhay ko. Hindi pa baon sa utang ang kumpanya at wala pang usapang arranged marriage. Noon ay galing lamang ako sa isang masakit na hiwalayan. 3 taon kaming naging magkasintahan ng dati kong boyfriend. Akala ko siya ng lalaking makakasama ko habang buhay. Pero isang araw, nalaman kong may iba na pala siyang babae. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong pagsisisi at sinabi pa niyang matagal na raw siyang nagsawa sa relasyon namin. Dahil hindi ko na kayang manatili sa Maynila habang sariwa pang lahat, nagpa siya akong magbakasyon ng mag-isa sa Palawan. Gusto kong lumayo sa mga taong nakakakilala sa akin at sa mga lugar na nagpapaalala sa naging relasyon namin. Pagdating ko ron ay pakiramdam ko gumaan bigla ang pakiramdam ko. Malinaw ang dagat, maputi ang buhangin at tahimik ang resort na tinuluyan ko. Doon ko unang naramdaman na kaya palang huminga ng walang iniisip kahit sandali. Pagsapit ng gabi, nagpa siya akong maupo sa beach habang pinagmamasdan ng mga alon. Hindi gaanong maraming tao at tanging tunog lamang ng dagat ang maririnig. Dito pala kita makikita. Napalingon ako nang may marinig na boses ng lalaki. Matangkad siya at nakasuot lamang ng simpleng puting polo at shorts. Hindi siya mukhang turistang mahilig magpapansin. Tahimik lamang siyang nakatayo habang nakangiti. Excuse me? Nakita kitang mag-isa sa resort kanina. Mukhang pareho tayong walang kasama. At paano mo naman nalaman na gusto kong may kumakausap sa akin? Tumawa siya ng mahina. Hindi ko alam. Sinubukan ko lang naman. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na mainis, ay natawa na rin ako. Ibang klaseng style yan ah. Effective ba? Hindi ko alam pero sa tingin ko, sanay kang makipagharutan. Lumapit siya at itinuro ang bakanteng upuan. Pwede bang makiupo? O sige. Ilang sandali kaming parehong nakatingin sa dagat bago siya muling nagsalita. Ako nga pala si Liam. Hindi ko alam kung bakit pero sa pagkakataong yon ay hindi ko gustong sabihin ang tunay kong pangalan. Ako naman si Kara. Ang gandang pangalan ah, bagay sa'yo. Pinagmasdan ko ang gwapo niyang mukha bago nagtanong. Pekeng pangalan ba yan? Bakit mo na itanong? Dahil marami akong kilala na pekeng pangalan ang ginagamit kapag nakikipaglandian. Hindi niya napigilang matawa. Habang ako naman nakatitig lamang sa kanya. Kung gusto mong magpanggap ngayong bakasyon, wala akong problema doon. Alam mo, pareho pala tayo. Anong ibig mong sabihin? Ayokong gamitin ang tunay kong pangalan. Sagot niya. Kung ganon, may kasunduan tayo. Nakangisi kong sabi. Ano yun? Walang magtatanong tungkol sa totoong pangalan, pamilya, trabaho o buhay ng isa't isa. Kapag natapos ng bakasyong ito, magkakalimutan na tayo.
Tiningnan niya ako ng ilang segundo bago siya tumango. Deal. Iniabot niya ang kamay niya. Nice meeting you, Kara. Ngumiti ako habang tinanggap yon. Nice meeting you too, Liam. Mula sa gabing yun ay halos araw-araw kaming nagkakasama sa resort. Sabay kaming naglalakad sa tabing dagat. Nagkakwentuhan habang nanonood ng paglubog ng araw at nagtatawanan na parang matagal na kaming magkakilala. Nakakapagtaka dahil kahit wala kaming alam sa tunay na pagkatao ng isa't isa, ay naging magaan ang pakiramdam naming magkasama. Wala kaming obligasyong magpanggap at wala ring inaasahang pangako pagdating ng huling araw ng bakasyon. At isang gabi, matapos ang mahabang pag-uusap tungkol sa mga bagay na gusto naming baguhin sa buhay, pareho naming napagdesisyon ng tapusin ang gabing yon ng masaya. May nangyari sa aming dalawa. Hindi namin pinag-usapan ang kinabukasan at wala kaming ipinangakong relasyon sa isa't isa. Gusto ko lang ma-enjoy ang sandaling yon. Kinabukasan ay tahimik kaming nagpaalamanan. Hanggang dito na lang talaga, no? Tanong ko. Ngumiti siya bago marahang tumango. Iyon naman ang napag-usapan natin. Napabuntong hininga ko bago ngumiti. Sana maging maayos ang buhay mo. Ganon din sa'yo. Pagkatapos nun, ay magkasalungat kaming naglakad nang hindi na muling lumilingon. Akala ko, isa lamang yung ala-alang mananatili sa nakaraan. Hindi ko alam na makalipas ang isang taon ay muli na namang iikot ang mundo ko sa paraang hindi ko kailanman inaasahan. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Pakiramdam ko ay kahapon lang nang sabihin sa akin ni Daddy na kailangan kong pakasalan ang panganay na anak ng pamilyang Villanueva. Ngunit ngayon, nakasuot na ako ng puting wedding gown habang nakaharap sa malaking salamin ng bridal suit. Tahimik ang buong silid. Ang ilan sa mga makeup artist ay inaayos pang laylayan ng damit ko habang si Mama naman ay nakatayo sa likuran ko at pinagmamasdan ako. Pilit siyang nakangiti, pero halata sa mga mata niya na ilang beses na siyang napaiyak bago pa man magsimula ang seremonya. Diyos ko, ang ganda-ganda mo, anak. Mahina niyang sabi habang inaayos ang belo ko. Napangiti ako kahit mabigat ang pakiramdam ko. Salamat, Ma. Lumapit siya't hinawakan ang magkabilang kamay ko. Alam kong hindi ito ang kasalang pinangarap mo. Sigurado kung noon pa man naisip mong ikakasal ka sa lalaking mamahalin mo at makikilala mo ng mabuti. Hindi namin ginusto na mangyari to, anak. Ma, ilang beses na nating napag-usapan yan. Wala na tayong magagawa. Masakit pa rin kasi sa amin ng daddy mo eh. Hinawakan ko rin ang kamay niya at ngumiti. Huwag na kayong mag-alala. Hindi ko man kilalang mapapangasawa ko. Naniniwala pa rin akong kaya naming maging maayos. Kung hindi man kami maging totoong mag-asawa, sana kahit respeto man lang sa isa't isa maibigay namin. Napaluha siya't agad akong niyakap. Maraming salamat, anak. Makalipas ng ilang minuto, ay dumating si Daddy. Nakasuot siya ng itim na tuxedo ngunit halatang hindi siya mapakali. Ilang segundo niya lang akong tiningnan bago siya napangiti. Handa ka na ba? Suminghap ako bago tumango. Handa na po. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ko. Ang totoo, hindi ko alam ang mukha ng lalaking pakakasalan ko. Ang alam ko lang ay Damon Villanueva ang pangalan niya. At siya ang susunod na mamamahala sa negosyo ng kanilang pamilya. Maya-maya pa'y nagsimula ng tumugtog ang wedding march. Unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan ng simbahan. Humigpit ang hawak ni Daddy sa kamay ko habang sabay kaming naglalakad papasok. Nakatingin sa akin ang lahat ng bisita. Naroroon ang mga kamag-anak namin, mga business partners, mga kaibigan ng 2 pamilya, at iba't ibang personalidad sa mundo ng negosyo. Ngunit wala akong pakialam sa kanila. Ang gusto ko lang makita ay ang lalaking naghihintay sa altar. Habang papalapit kami ay unti-unti ko nang nakikita ang kanyang muka. Matangkad, gwapo, at nakasuot ng itim na tuksido. At nang tuluyan kong makita ang kanyang mga mata, ay para akong biglang nawalan ng lakas. Nanlaki ang mga mata ko.
Hindi ako maaaring magkamali. Siyang lalaking nakilala ko sa Palawan. Siya ang estrangherong nagpakilala sa akin bilang Liam. Kasabay nun ay nakita ko ring nanlaki yung mga mata niya habang nakatitig sa akin. Halatang hindi rin niya inaasahang ako ang babaeng ihahatid sa altar. Anak, mahina akong tinawag ni Daddy. Napansin pala niyang bigla akong huminto sa paglalakad. Mabilis akong napakurap at pilit na ngumiti. Wala po, okay lang ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad kahit magulo na ang isip ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganitong nangyari. Sa milyon-milyong tao sa buong Pilipinas, bakit siya pa? Bakit ang lalaking minsan kong naka one night stand ay siya palang mapapangasawa ko? Pagdating ko sa altar ay marahan akong iniabot ni Daddy kay Damon. Ilang segundo kaming nagkatinginan. Hindi siya nagsalita at ganun din ako. Pareho kaming tila naghahanap ng paliwanag sa mga mata ng isa't isa. Ngunit nagsisimula na ang pari kaya't wala na kaming pagkakataong mag-usap. Tahimik naming tinapos ang buong seremonya. Sinagot namin ang bawat tanong ng pari. Nagpalitan kami ng singsing at makalipas ang ilang minuto ay opisyal na kaming mag-asawa. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso kaming lahat sa reception na ginanap sa isa sa pinakamalaking hotel sa Makati. Masaya ang lahat ng bisita. Sunod-sunod ang pagbati, litrato at mga toast para sa amin. Ngunit sa likod ng mga ngiti naming dalawa ay pareho kaming hindi mapakali. Napansin kong ilang beses niya akong tiningnan na para bang gusto niya akong kausapin. Ganon din ako. Pagkatapos ng program ay sinamantala niya ang pagkakataong makalabas kami sa balcony ng hotel. Siya ang unang nagsalita. Hindi ko inaasahang ikaw palang mapapangasawa ko. Kumamot ako sa ulo bago na pailing. Ako rin eh, sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, ikaw palang mapapangasawa ko, kaya talagang nagulat ako ng sobra. Ilang segundo siyang natahimik bago siya napailing. Akala ko hanggang Palawan lang talaga ang pagkikita natin eh. Ako nga rin eh, pinilit kong ibaon sa limot ang nangyaring yun. Napatingin siya sa akin. Bakit hindi mo sinabi ang tunay mong pangalan noon? Napangiti ako ng tipid. Hindi ba, ikaw rin naman ang gumamit ng peking pangalan? Napailing siya habang bahagyang natawa. Oo nga pala. Muli kaming natahimik. Hanggang sa ako na ang bumasag ng katahimikan. Ikaw pala si Damon Villanueva. At ikaw pala si Kiara Reyes. Ang liit pala talaga ng mundo, no? Akalain mo ikaw palang pakakasalan ko? Kaya pala parang wala na akong ginawang pagtutol noong sinabi nilang i-arrange marriage ako. Kasi ikaw palang lalaking pakakasalan ko. Bumuntong hininga siya bago seryosong tumingin sa akin. Kiara, gusto kong malaman mo na wala akong balak gamitin ang nangyari sa Palawan laban sa'yo. Siyempre, broken ka ng gabing yun eh. Malamang, at saka single naman ako ng mga panahong yon. Kaya wala naman sigurong masama kung nasubukan kong makipag one night stand sa isang lalaki, di ba? Isinandal niya ang dalawang kamay sa railing. May isasuggest sana ako. Ano yun? Simulan natin ang kasal na ito bilang dalawang taong may iisang responsibilidad. Kalimutan na natin ang nangyari sa Palawan. Walang ibang makakaalam tungkol dun. Pinagmasdan ko siya. Iyon din sanang sasabihin ko eh. Napangiti siya. Magkakasundo pala tayo. Inaamin kong nagulat ako nang makita kita sa altar. Pero wala namang mababago. Kasal na tayo at nakasalalay rito ang kinabukasan ng dalawang pamilya. Kaya mula ngayon, kalimutan na natin ang nangyari sa Palawan. Magsisimula tayo na para bang hindi tayo nagkakilala ron. Mabilis siyang tumango. Okay, fine. Walang problema. Nilahad niya ang kamay niya at napatingin naman ako ron. Bagong simula? Sandali kong tinitigan ng kamay niya bago ko yun tinanggap. Oo, sige. Bagong simula. Pagkatapos ng reception, ay sabay kaming umalis ng hotel. Sa halip na bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko, dumiretso kami sa bahay na inihanda ng dalawang pamilya para sa amin. Isa iyong modernong bahay sa isang eksklusibong subdivision. Kumpleto na sa gamit at handa na naming tirahan.
Pagpasok pa lang namin ay sinalubong na kami ng head housekeeper kasama ang ilang kasambahay. Congratulations po, Sir Damon and Ma'am Kiara. Salamat. Sabay naming sagot. Pagkatapos nilang ipakita ang kabuuan ng bahay, ay iniwan na rin nila kaming dalawa. Mabagal akong naglakad sa malawak na sala habang pinagmamasdan ng bawat sulok. Napakalaki ng bahay. Halos hindi nga yun mukhang bahay kung hindi isang maliit na hotel. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Damon. Lagi naman tayong mag-uusap. Ang ibig kong sabihin tungkol sa setup natin. Hindi ba't napag-usapan na natin yon? May gusto lang akong idagdag. Umupo kami sa sala habang magkaharap. Una, hindi kita pipilitin sa kahit na anong bagay. Mag-asawa tayo sa papel pero hindi ibig sabihin nun kailangan natin kumilos na parang normal na mag-asawa. Lumalabas na pareho pala tayo ng iniisip. Gusto ko rin ng ganyan. Pangalawa, kung gusto mong magkaroon ng sariling kwarto, wala akong problema doon. Okay, sige, para mas maging komportable tayo pareho. Pangatlo, kapag nasa harap tayo ng pamilya o ng mga empleyado, kailangan nating magtulungan. Ayokong isipin nilang may problema agad ang kasal natin. Tungkol naman sa negosyo, gusto kong kasama ka sa lahat ng meetings tungkol sa pagsasanib ng kumpanya. Kumunot ang noo ko. Ako? Oo. Reyes Textiles ang negosyo ng pamilya mo. Mas kilala mo yon kesa sa akin. Gusto kong pareho tayong may boses sa bawat desisyon. Hindi ko inaasahang maririnig yon mula sa kanya. Akala ko, siya nang masusunod sa lahat. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kailangan kong sundin ang lahat ng iuutos mo eh. Napailing siya. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Business partner din kita at may karapatan kang magbigay ng opinyon mo o desisyon. Hindi ko napigilang umiti. Masaya ako na ganito pala siya mag-isip. Ang akala ko kapag kinasal kaming dalawa ay magiging kontrolado niya na ako. Salamat. At isa pa. Ano pa? Takang sabi ko. Kahit hindi natin pinag-uusapan ang nangyari sa Palawan, gusto kong maging magkaibigan tayo. Mas magiging madali ang lahat kung magtitiwala tayo sa isa't isa. Tumango ako. Kaya kong gawin yan at walang problema sa akin. Good. Tumayo na siya saka inilahad ang kamay sa akin. Alika, ipapakita ko sa iyo ang buong bahay. Ngumiti ako saka hinawakan ng kamay niya. Habang naglalakad paakyat ng hagdan, hindi ko maiwasang mapaisip. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa aming dalawa. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan mananatiling simpleng kasunduan lang ang pagsasama naming ito. Pero sa nakikita ko, mukhang magiging maayos naman siyang asawa. Makalipas ang ilang linggo'y unti-unti na rin kaming nasanay ni Damon sa bagong buhay namin bilang mag-asawa. Noong una, pareho kaming ilang sa isa't isa. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay ay simpleng bati lang ang ginagawa namin. Bago dumiretso sa kanya-kanya naming kwarto. Kapag nasa opisina naman ay trabaho lang ang pinag-uusapan namin. Pero habang lumilipas sa mga araw, napansin kong parang unti-unti nang nawawala ang pagiging mailap namin sa isa't isa. Dahil magkasama kaming namamahala sa pagsasanib ng Reyes Textiles at Villanueva Holdings, halos araw-araw kaming nasa opisina. Minsan umaabot pa kami ng gabi sa conference room dahil sa dami ng kailangang repasuhin na kontrata, supplier at financial reports. Kapag may hindi ako maintindihan sa mga dokumento ng Villanueva Holdings, ay matyaga niyang ipinapaliwanag sa akin. Kapag siya naman ang may gustong malaman tungkol sa kumpanya namin, ay sinasagot ko rin ang lahat ng tanong niya. Hindi ko namalayang mas madalas na pala kaming nag-uusap tungkol sa kung ano-ano at hindi na lang puro negosyo. Isang umaga sabay kaming dumating sa opisina. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan ay mabilis siyang naglakad papunta sa lobby. Dahil mahahaba ang mga binti niya ay halos tumatakbo na ako para lang makahabol. Hoy, pwede bang bagalan mo ng konti ang paglalakad mo? Reklamo ko. Napalingon siya sa akin. Bakit? Ikaw pa talagang nagtatanong? Tingnan mo ang lakad mo, para kang may hinahabol. Nakasanayan ko lang.
Hindi ko nakasanayan ng sumabay sa taong parang sasabak sa marathon. Kung gusto mo, hihintayin kita. Wag na, baka isipin pa ng mga tao na matanda na ako kahit kailangan akong hintayin. Tingin mo ba, iisipin nila yun? Hindi ko alam. Ang alam ko lang hinihingal na ako kakahabol sa'yo. Sige na nga, babagalan ko na. Sinadya niyang bagalan ng paglalakad niya hanggang sa magkatabi na kami. O, masaya ka na? Oo, ganyan lang. Hindi naman karerang pagpasok sa opisina eh. Pagpasok namin sa elevator ay kami lang dalawang naroroon. Napansin kong nakangiti siya. Ba't ka nakangiti? May naalala lang ako. Ano naman? Noong unang linggo natin dito sa bahay, halos ayaw mo kong kausapin. Napairap ako sabay iling. Hindi naman sa ayaw kitang kausapin. Nahihiya lang din ako. Nahihiya? Natural. Bigla na lang tayong naging mag-asawa kahit halos hindi naman tayo magkakilala. Pero ngayon, kaya mo na akong sermonan. Hindi kita sinisermonan ano? Hindi ba? Hindi. Pinapaalalahanan lang. O sige, kung yan ang gusto mong itawag. Napailing na lang ako habang natatawa. Pagdating namin sa conference room ay nagsimula agad ang meeting. Mahigit 2 oras kaming nakatutok sa mga financial projections at plano para sa susunod na 6 na buwan. Pagkatapos ng meeting ay napabuntong hininga ko't isinandalang likod sa upuan. Pagod ka na? Tanong ni Damon. Sobra. Pakiramdam ko puro numero na lang ang nasa utak ko. Tara, magkape muna tayo. Marami pa tayong gagawin eh. Hindi naman tatakbo ang trabaho. Pero 'di ba deadline natin bukas? Mas lalo tayong mapapagod kapag pinilit nating magtrabaho kahit pagod na. Napatingin ako sa kanya. Napapansin ko, mahilig kang magpahinga sa gitna ng trabaho. Mas gusto ko kasing malinaw ang isip kaysa magkunwaring productive. May point ka naman. Siyempre, ako pa ba? Nakangisi niyang sabi. Naiiling ko siyang inirapan. Huwag kang mayabang. Hindi ako mayabang. Nagsasabi lang din ako ng totoo. Napailing na lang ako bago bumuga ng hangin. Tama naman siya. Pangit namang magtrabaho kahit pagod na. Baka hindi magandang kalabasan. Ilang sandali pa, magkasabay kaming bumaba sa coffee shop sa loob ng building. Habang hinihintay ang order namin, napansin niyang nakatingin ako sa display ng mga cake. Gusto mo? Hindi. Ano nga, sabihin mo lang kung gusto mo. Tinititigan mo na ng 5 minuto yung cake. Tinitingnan lang. Tikman mo na, bibilhin ko na. Ayoko, nagda-diet ako. Bigla siyang natawa sa sinabi ko. Ilang beses ko na bang narinig yan? Totoo namang diet talaga ako. Bakit tuwing lunch, ikaw ang unang naghahanap ng dessert? Paminsan-minsan lang naman, huwag kang ano dyan. Hindi ko yata matandaan ng paminsan-minsan na sinasabi mo. Napailing ako habang natatawa. Ang dami mong napapansin, manahimik ka na lang dyan. Kalalaki mong taong ingay mo. Trabaho kong maging observant. CEO ka ba o detective? Depende kung gaano kakulit ang kasama ko. Ako na naman ang tinutukoy mo. Wala naman akong ibang kasama ngayon, di ba? Ewan ko sa'yo. Hindi ko na malayang halos 1 oras na pala kaming nagkakwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Napag-usapan namin ang mga paborito naming pagkain, ang mga lugar na gusto pa naming puntahan, at maging ang mga nakakatawang karanasan namin noong nag-aaral pa kami. Doon ko lang nalaman na kahit seryoso siya sa trabaho, ay marunong pala siyang makisama at hindi siya yung tipong tahimik buong araw. Pagsapit ng gabi ay sabay kaming umuwi. Pagpasok sa bahay ay dumiretso ako sa kwarto para magpalit ng damit. Pagkatapos kong maghilamos, ay napansin kong may mabangong amoy na nanggagaling sa ibaba. Akala ko nung unay dumating ng pagkain. Dahil sa pag-uusisa ay bumaba ako ng hagdan at dumiretso sa kusina. Pagpasok ko'y nakita kong nakatalikod si Damon habang may hinahalo sa kawali. May steak na nakapatong sa chopping board. May pasta sa isang malaking kaserola. At may mangkok ng salad sa gilid ng mesa. Napahinto ako. Sandali, ikaw bang nagluto ng lahat ng yan? Napalingon siya't ngumiti. Oo,
Bakit parang hindi ka makapaniwala? Lumapit ako sa kitchen island habang nakatingin pa rin sa mga niluluto niya. Hindi naman sa hindi ako makapaniwala. Ang akala ko lang kasi kapag CEO ng malaking kumpanya, hindi na marunong magluto. Yung tipong tatawag na lang ng chef o kaya mag-order ng pagkain sa restaurant. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman. Nagulat lang talaga ako pero parang ganun na nga. Kaya ko ngang magluto ng almusal, tanghalian at hapunan kung gugustuhin ko. Talaga? Ang bongga naman. Oo nga. Hindi ka ba nagpapabida lang? O baka naman nagpapasikat ka lang sa akin? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Sige nga, paano mo natutunan? Nung nag-aaral ako sa London, mag-isa lang ako sa apartment. Nung una, puro instant noodles at fast food ang kinakain ko. Hanggang sa isang araw, nagsawa na rin ako. Kaya nanood ako ng mga cooking videos. At tumawag pa ako sa lola ko para turuan niya ako ng mga basic na lutuin. Habang tumatagal, nagugustuhan ko na rin. Kapag stress ako sa trabaho, dito ako tumatambay sa kusina. Teka lang, ibig mong sabihin habi mo talaga magluto? Tumango siya ng mabilis. Oo, hindi nga lang alam ng maraming tao. Bakit hindi mo sinasabi? Hindi mo naman kailangang ipagsabi. Isa pa, wala namang nagtatanong. Sa totoo lang, lalo yata kitang hindi maintindihan. Bakit naman? Nung una kitang nakilala sa Palawan, akala ko isa ka lang masayahing lalaki na gusto lang magbakasyon. Pagkatapos, nalaman kong isa ka palang CEO. Ngayon naman nalaman kong marunong ka ring magluto. Ano pa bang hindi ko alam tungkol sa'yo? Marami pa. Tulad ng? Hindi pwedeng isang araw lang natin uubusin ang kwentuhan natin. Magkasama naman tayo sa bahay. Baka maubusan tayo ng pag-uusapan. Hindi ko napigilang matawa. Pati ba naman yun? Sige na, umupo ka na. Tikman mo munang niluto ko. Kapag hindi masarap, pwede mo akong pintasan. Tiwala ka masyado sa luto mo ha? Hindi, tiwala lang akong magiging honest ka. Basta kapag hindi mo nagustuhan, sabihin mo agad sa akin. Umupo ako sa dining table habang pinagmamasdan siyang inaayos sa mga plato. Hindi ko talaga inaasahang makikita ko siyang nakasuot ng simpleng t-shirt at apron habang abala sa pagluluto. Sa isip ko, malayo ito sa unang impresyon ko sa kanya bilang seryosong negosyante. Nang tikman ko ang unang subo ng pasta, napatingin agad ako sa kanya. Grabe, ang sarap nito. Talaga? Hindi kita binabola. Kung hindi ko alam na ikaw ang nagluto nito, iisipin kong galing to sa mamahaling Italian restaurant. Napangiti siya. Mabuti naman kung pumasa. Pumasa? Kung akong tatanungin pwede ka nang magbukas ng restaurant. Tigilan mo nga ako. Inuuto mo na naman ako niyan Nakangusong sabi niya. Hindi ako nagbibiro. Ang galing mo pala talaga. Hindi ko na malayang habang magaan kaming nag-uusap at sabay na kumakain. Unti-unti ko na palang nakikilala ang totoong Damon Villanueva. At sa bawat bagong bagay na nalalaman ko tungkol sa kanya, ay lalo ko ring napapansing iba pala siya sa lalaking una kong inakala. Mula ng gabing ipinagluto ako ni Damon, pakiramdam ko mas lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Hindi na kami yung tipong nahihiyang magsalita kapag magkasama sa bahay. Isang umagay na una akong magising. Pagbaba ko sa dining area ay nakita kong nakaupo na si Damon habang umiinom ng kape at nagbabasa ng financial report sa tablet niya. Good morning! Bati ko habang hinihila ang upuan. Good morning! Maaga kang nagising ngayon Ikaw yatang dapat kong tanungin yan. Anong oras ka ba bumabangon? Mga alas 5. Alas 5? Hindi ka ba inaantok? Hindi na ako sanay na matulog ng mahaba. Bakit? Nung nagsisimula pa lang akong humawak ng kumpanya, halos 4 o 5 oras lang ang tulog ko araw-araw. Hanggang sa nasanay ng katawan ko. Napailing ako bago sumimangot. Hindi yata ako mabubuhay sa ganyang schedule. Ikaw kasi, kahit tumutunog na yung alarm mo, 5 beses mo pang i-snooze. Nanlaki ang mata ko bago natawa. Sandali, paano mo nalaman? Naririnig ko. Grabe, ang lakas pala ng alarm ko. Hindi lang malakas, nakakagulat din. Akala ko nga magigising ka na pero hindi pa rin pala. Pasensya na.
Kaya nagpapa-alarm ako ng maraming beses eh. Hindi naman problema. Ang hindi ko maintindihan, bakit ka pa nagsiset ng alarm kung hindi ka rin naman babangon? Siyempre, kapag nagpa-alarm ako ng isang beses, hindi kagad ako makakabangon nun. Pero sa susunod na alarm, medyo okay na ako. Hindi kita maintindihan. Okay, ganito ah. Kapag unang alarm, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang bumangon. Kapag pangalawa, iniisip ko kung babangon na ba talaga ako. Kapag pangatlo, hindi na niya napigilang tumawa. Hanggang panglima? Oo, Ang sipag mo makipag-negotiate sa alarm ah. masarap kayang matulog. Buti na lang hindi ka nahuhuli sa opisina. Dahil magkasabay tayo. Tama, kasi kailangan naman talagang sabay tayo dahil mag-asawa tayo. Napailing na lang ako habang umiinom ng orange juice. Pagkatapos naming mag-almusal ay sabay kaming umalis papunta sa opisina. Habang nasa biyahe, biglang tumunog ang cellphone ko. Si mamang tumatawag. Hello ma. Anak, nasa daan na ba kayo? Oo, bakit po? May meeting mamayang tanghali rito sa bahay kasamang ilang kamag-anak natin. At ang pamilya nila Damon. Baka pwede kayong dumiretso rito pagkatapos ng trabaho. O sige po, sasabihin ko kay Damon. Pagkababa ko ng tawag, ay napatingin siya sa akin. Anong sabi ni mama? May family dinner mamaya. Nandun daw ang parents mo. May nabanggit nga si dad tungkol dyan. Ano kayang pag-uusapan nila? Sigurado akong negosyo na naman. Parang wala na tayong ibang pinag-usapan kung hindi negosyo. Kapag naging maayos ang lahat, babawi tayo. Napalingon ako sa kanya. Babawi saan? Magbabakasyon tayong dalawa. Babawi tayo sa mga sarili natin. Tayo? Magbabakasyon? Bakit? Hindi ba pwedeng magbakasyon ang CEO? Kapag natapos ang project natin, ikaw mismo ang pipili ng pupuntahan natin. Napangiti ako ng malawak. Naisip kong magandang ideya nga yun dahil masyado kaming napagod sa mga ginagawa namin. Talaga? Oo. Huwag mong babawiin yan ah. Siyempre naman, kahit saan mo pagustuhin. Sige, tatandaan ko yan. Pagdating namin sa opisina ay sunod-sunod na naman ang meeting. Halos hindi kami nakalabas ng conference room hanggang alas 5 ng hapon. Pagkatapos ng trabaho, ay dumiretso kami sa bahay nila mama. Pagpasok pa lang namin ay naroroon na ang dalawang pamilya. Masayang sinalubong kami nila mama. Alin na kayo? Kayo na lang hinihintay. Lumapit kami sa sala kung saan naroroon sila daddy, ang mga magulang ni Damon at ilan pa nilang kamag-anak. Kamusta naman ang pagsasama nyo? Nakangiting tanong ng mami ni Damon. Nagkatinginan kami sandali bago ako ngumiti. Maayos naman po. Totoo ba? Tanong naman ng daddy niya. Tumango si Damon. Wala naman kaming problema. Hindi naman po kami nagrarambulang dalawa. Napangiti ang mga magulang namin. Natutuwa kaming marinig yan. Sabi ng daddy ko. Noong una, nag-aalala pa kami dahil hindi naman kayo nagkakilala bago ikasal. Sumagot si Damon. Sa totoo lang, mas madali pala kapag pareho kayong marunong makinig. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman kami laging magkasundo. Madalas nga kaming magtalo. Nanlaki ang mata ni mama. Nagtatalo kayo? Hindi naman po yung seryosong away. Halimbawa, kapag pareho kaming may gustong baguhin sa proposal o pag magkaiba kami ng opinyon. Tumango si Damon. Pero pagkatapos naming mag-usap, nagkakasundo rin naman kami. Napabuntong hininga ang daddy ko. Mabuti kung ganon. Napansin kong gumaan ang pakiramdam ng mga magulang namin. Habang kumakain kami ng hapunan, ay tuloy-tuloy ang kwentuhan. Napansin kong madalas nang isama ng mga magulang namin ang pangalan naming dalawa kapag pinag-uusapan ng negosyo. Hindi na Reyes at Villanueva ang sinasabi nila, kung hindi kay Damon at Kiara na ang bahala. Pagka-uwi namin ay pareho kaming pagod. Pagpasok pa lang sa bahay ay dumiretso ako sa sala at naupo sa sofa. Grabe! Napatingin si Damon sa akin. Pagod? Hindi lang pagod, parang sumakit ang panga ko. Bakit? Kakangiti. Malakas siyang natawa.
Ayaw mo bang ngumiti? Hindi naman. Masaya naman ang dinner. Oo, pero napansin mo ba? Alin? Parang kampanteng-kampante ng parents natin. Napansin ko rin. Pero ayos lang naman yun kesa naman iniisip nila kung nagbabangayan ba tayo palagi. Feeling nila, normal na tayong mag-asawa. I mean, sa bagay, okay na rin ang ganito. Mas mabuti na rin siguro para hindi na sila nag-aalala. Ilang sandali pa'y tumayo na siya. Gagawa ako ng tsaa. Gusto mo ba? O sige, salamat. Habang pinagmamasdan ko siyang papunta sa kusina, hindi ko maiwasang mapangiti. Kung may magsasabi sa akin 1 taon nang nakalipas na darating ang araw na magiging komportable akong kausap ang lalaking minsan ko lang nakilala sa Palawan, malamang hindi ako maniniwala. Pero ngayon, habang magkasama kaming nakatira sa iisang bahay at magkatulong sa iisang negosyo, pakiramdam ko, unti-unti na talaga naming nakikilala ang isa't isa sa paraang hindi namin inaasahan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Demon's Point of View. Hindi ko na malayang 3 buwan na palang lumipas simula nang maging mag-asawa kami ni Kiara. Sa loob ng 3 buwan na yun, marami na ring nagbago sa araw-araw kong buhay. Nung una pakiramdam ko parang may bisita lang akong kasama sa bahay. Parehas kaming mailap sa isa't isa. At halos puro tungkol lang sa negosyo ang pinag-uusapan namin. Pero habang lumilipas sa mga linggo, hindi ko na malaya na unti-unti na pala kaming nasasanay sa presensya ng isa't isa. Ngayon, kapag hindi ko siya nakikita sa dining area tuwing umaga, pakiramdam ko may kulang sa araw ko. Kapag may meeting kami at wala siya, napapansin kong hinahanap kong opinyon niya. Kahit sa bahay, nakasanayan kong marinig ang boses niya habang kinukulit ang mga kasambahay. O kaya naman ay nagrereklamo dahil masyado raw akong seryoso sa trabaho. Hindi ko pa alam kung ano talagang nararamdaman ko para sa asawa ko. Ang alam ko lang, naging mahalaga na siya sa akin. Isang Lunes ng umaga, nauna akong bumaba sa dining area. Ilang minutong lumipas pero hindi pa rin bumababa si Kiara. Napatingin ako sa wall clock. Manang Fe? Tawag ko. Lumabas agad ang head housekeeper. Sir? Hindi pa ba bumababa si Kiara? Hindi pa po eh. Kanina pa nga po ako katok ng katok pero ang sabi niya, 5 minuto pa raw. Laging 5 minuto. Napangiti si Manang Fe. Ganun na nga po, sir. Eksaktong 5 minuto pang lumipas pero wala pa rin siya. Maya-maya ay narinig kong nagmamadaling yabag sa hagdan. Good morning! Masigla niyang bati habang hinihingal. Napatingin ako sa kanya. Anong oras ka natulog kagabi? Bakit? Tingnan mong sarili mo, halatang puyat ka na naman. Umupo siya sa tapat ko bago kumuha ng tinapay. Huwag mo na muna akong sermonan. Kagabi pa ako puyat dahil tinapos ko yung proposal para sa bagong textile supplier. Alam kong may proposal ka, pero sinabi ko naman sa'yo na pwede mo yung ipagpatuloy ngayong umaga. Kapag ginawa ko yun, mas lalo akong maaabala. Tapos ngayon nagmamadali ka. Hindi naman ako nahuli. Pero muntik na. Basta umabot pa rin. Ewan ko sa'yo. Naiiling kong sabi. Ilang sandali pa'y pinagmasdan ko siya. Kumunot ang noo niya nang mapansin akong nakatingin. Bakit ganyan ka tumingin? Pansin ko lang, simula nang maging asawa kita, parang mas madalas kang nagpupuyat. Kasalanan ko pa ba? Ang dami kong kailangang gawin eh. Hindi. Bakit parang akong sinisisi mo? Hindi nga, ang kulit mo. Masama yata ang gising mo kahit mataray ka ngayon. Inirapan niya lang ako habang ako naman natawa na lang. Ilang sandali pa'y lumapit si Manang Fet inilapag ang almusal namin. Habang kumakain kami, napansin kong puro tinapay lang ang kinakain niya. Yan lang ang kakainin mo? Napatingin siya sa plato niya. Bakit? Wala kang kakaining kanin? Nagbabawas nga ako ng timbang. Napatingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa. Saan banda? Damon, bakit ka pa nagbabawas ang sexy-sexy mo na? Wala akong problema sa timbang ko. Nag-iingat lang ako. Para saan?
Basta, huwag ka ng maraming tanong. Napakadaldal mong lalaki ka. Napahawak ako sa ulo ko bago tumikhim. Kiara, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi mo kailangang mag-diet. Bakit ba nakikialam ka? Dahil halos kalahati na lang ng kinakain mo kumpara dati. Masyado ka namang nagda-diet. Baka mahimatay ka na sa sobrang konti ng kinakain mo. Sexy ka na, huwag ka nang masyadong magpapayat. Napailing siya bago kumuha ng isa pang piraso ng tinapay. Huwag mo akong bantayan. Hindi kita binabantayan. Bakit alam mo kung gaano karaming kinakain ko? Wala naman sigurong masama kung napapansin ko. Siyempre, asawa mo ko. At gusto ko lang na maging healthy ka. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang kumain habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Ano yun? Tanong ko. Wala. Parang may gusto kang sabihin. Wala nga. Ano nga? Sabihin mo na. Marahas siyang bumuga ng hangin bago nagsalita. Nagugulat lang ako sa'yo. Nung una kitang nakilala, akala ko wala kang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. Tapos ngayon, pati pagkain ko napapansin mo. Magkaiba yun sa ngayon. Paanong magkaiba? Magkaiba dahil asawa kita. Ano naman kung asawa mo ko? Natural lang na mag-alala ako sa kalusugan mo. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Manahimik ka na nga dyan. Gusto kong mag-focus ka rin sa health mo kesa magpa-sexy. Hindi ko naman kailangan ng sobrang sexy na asawa. Kontento ako kung ano ka. At ayokong magkasakit ka, no? Saglit siyang natigilan sa sinabi ko kasabay ng panlalaki ng mga mata niya. Ilang sandali pa, napailing na lang siya at para bang nagpipigil na mapangiti. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakasakit dahil lang sa pagbabawas ng kanin. Basta, kumain ka ng marami at tigilan mo yung diet-diet na yan. Ewan ko sa'yo, OA mo masyado. Naiiling niyang sabi pero nakangiti. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan siyang kumain. Hindi ko alam kung kailan ako nasanay sa ganitong eksena. Pero sa tuwing magkasama kaming nag-aalmusal, pakiramdam ko, mas magaan magsimula ang araw. Pagkatapos naming mag-almusal ay sabay kaming umalis papuntang opisina. Katulad ng mga nakaraang buwan, halos buong maghapon na naman kaming nalubog sa trabaho. Sunod-sunod ang meeting namin sa finance team tungkol sa bagong mga supplier ng Reyes Textiles. Nang matapos ang huling meeting, ay halos alas 5 na ng hapon. Habang inaayos ko mga dokumentong dadalhin pa uwi, ay kumatok si Kiara sa pinto ng opisina ko. Busy ka pa ba? Hindi na, bakit? Pwede ba kitang makausap sandali? Oo naman, umupo ka. Umupo siya sa sofa habang ako naman ay isinara ang laptop ko. Ano yon? May sasabihin lang sana ako. Seryoso ba yan? Bakit parang kinakabahan ka? Hindi naman. Nag-iisip lang ako kung papaano kong sasabihin. Kiara, 3 buwan na tayo magkasama sa bahay. Hindi mo na kailangang mahiya pa sa akin. May reunion kasi kami ng mga college friends ko ngayong gabi. Ngayong gabi? Oo, matagal na kasi nila akong kinukulit. Ilang beses na akong tumanggi dahil naging busy tayo nitong mga nakaraang linggo. Kanina tumawag ulit sila at halos pagalitan na nila ako. Kapag hindi raw ako sumipot ngayon, hindi na nila ako iimbitahan sa susunod. Parang seryoso sila. Mabilis siyang tumango. Sobra. Kilala mo naman siguro yung mga barkadang matagal nang hindi nagkikita. Kapag may isang hindi sumipot, siya agad ang pag-iinitan. Anong oras ang lakad nyo? Mga alas 7. Anong oras matatapos? Hindi ko rin sigurado, siguro mga alas 10 o alas 11. Ilan kayo? Mga 10 yata. Hindi ko pa sigurado eh. Babae lang ba lahat? Hindi. Ibig sabihin may mga lalaki rin? Oo naman, reunion nga ng buong barkada eh. Ewan ko sa'yo, bakit parang iniisa-isa mong mga tanong? Wala naman. Hindi ka ba pumapayag? Wala akong sinabing hindi. Mabuti naman kung ganun. At least nagpaalam ako sa'yo. Anya, sabay halukip-kip. Tumayo na siya't kinuhang bag niya. Uuwi muna ako para magpalit ng damit ah. Tatawagan mo ba ako kapag pauwi ka na? Napalingon siya. Bakit? Para alam kong nasa daan ka na. O sige, huwag kang masyadong magpagabi ah.
Hindi naman siguro aabutin ng madaling araw. Mas mabuti kung ganon. Umikot na naman ang mata niya na para bang naiirita sa sinasabi ko. Parang tatay ko naman kung magbilin eh. Lumapit siya sa mesa ko, saka ngumiti. Teka nga, nagseselos ka ba? Nagsalubong agad ang kilay ko sa tanong niya. Ha? Bakit naman ako magseselos? Ewan ko, kanina mo pa kasi tinatanong kung sinong kasama namin, ilan kami at anong oras ako uuwi. Normal lang naman yung mga tanong ko bilang asawa mo. Okay, fine, tatawagan kita mamaya. Anya sabay talikod. Bandang 7:00 ng gabi ay mag-isa na lang akong kumakain sa dining table. Hindi ko na malayang hinahanap ko pala ang ingay niya. Tahimik ang buong bahay. Wala yung boses niyang nakikipagkulitan sa mga kasambahay. Wala ring nagtatanong kung gusto ko pa raw ba ng kanin o bakit daw puro trabaho na naman ang nasa harapan ko. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos kumain ay dumiretso ako sa sala at binuksan ang laptop. Sinubukan kong tapusin ang ilang reports pero hindi ako makapag-concentrate. Makalipas ang ilang minuto, kinuha kong cellphone ko. May isang notification ang lumabas. Isa sa mga kaibigan ni Kiara ang nag-upload ng mga larawan nila. Hindi ko naman sana bubuksan pero hindi ko alam kung bakit pinindot ko pa rin. Pagbukas ko ng unang larawan, napangiti ako. Nakangiti si Kiara habang hawak ang isang baso ng juice. Sa ikalawang larawan ay magkakatabi silang lahat. Hanggang sa makarating ako sa pangatlong picture. Bigla akong natigilan. Katabi ni Kiara ang isang lalaki. Magkadikit ang balikat nila habang parehong nakangiti sa kamera. Hindi ko alam kung bakit pero ilang segundo kong tinitigan ang larawan. Pagkatapos ay zoom ko pa ito. Sino ba ito? Hindi ko naman kilalang lalaki. Mukha naman silang magkaibigan pero hindi ko maiwasang mapansin na siyang pinakamalapit kay Kiara sa picture. Nakaramdam ako ng kakaibang inis. Group picture lang naman. Pero kahit sabihin ko yun sa sarili ko, hindi pa rin maalis ang inis na nararamdaman ko. Binuksan ko pa ang susunod na larawan. Naandun na naman ang parehong lalaki. Sa pagkakataong to, magkatabi na naman sila. Nakakainis naman ang lalaking to. Panay ang dikit sa asawa ko. Ibinaba ko ang cellphone. Sinubukan kong bumalik sa trabaho. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang litrato. Hindi ko maintindihan kung bakit parang gusto kong malaman kung sinong lalaking yon na para bang gusto kong manapak. Pero habang tumatagal, mas lalo akong naiinis sa sarili kong hindi ko maipaliwanag ang dahilan. Halos 11:00 na ng gabi nang marinig kong bumukas ang main door. Agad kong ibinaba ang hawak kong magazine at napatingin sa pintuan. Pumasok si Kiara habang nakangiti. Hawak niyang maliit na paper bag at mukhang masaya pa rin sa naging reunion nila. Naku, gising ka pa pala? Nakangiti niyang sabi habang hinuhubad ang sapatos niya. Akala ko tulog ka na. Lumapit siya sa sala at umupo sa sofa sa tapat ko. Bakit? May ginagawa ka pa? Tinatapos ko lang sanang binabasa ko. Napansin yata niyang seryoso ang mukha ko dahil agad siyang napakunot noo. Anong nangyari? Wala. Ilang segundo niya akong tinitigan bago siya natawa. Mukhang may problema ka. Wala nga, huwag ka nang makulit pa dyan. Damon, 3 buwan na tayong magkasama sa bahay. Kilala na kita kahit papano. Kapag ganyan ang mukha mo, ibig sabihin may iniisip ka. Wala. Bakit parang ang tipid mo yatang magsalita ngayon? Kanina bago ako umalis, maayos ka naman. Seryoso lang akong nakatingin sa kanya hanggang sa ako na rin ang nagsalita. May tatanong lang sana ako. Ano yun? Yung picture nyo kanina. Anong picture? Takang tanong niya. Yung in-upload ng kaibigan mo. Nakita mo? Oo. Ang dami nga namin pictures halos hindi kami matapos-tapos kakakuha. Sino yung lalaking katabi mo? Ha? Yung lalaking katabi mo sa picture. Alin dun? 3 lalaki sa picture. Yung naka-blue na polo. Saglit siyang nag-isip, habang ako naman hindi mapigilang kabahan. Si Marco? Marco ang pangalan niya? Oo. Sino siya? Napangiti siya habang sumasandal sa sofa. Classmate ko siya nung college.
O tapos? Bakit? Ano pa bang gusto mong marinig? Hindi ba kayo naging close? O naging ex? Close kaming lahat. Barkada nga kami nung college. Pero wala akong naging ex sa kanila. Sigurado ka ba dyan? Baka naman nagkaroon kayo ng mutual understanding noon. Hala, saan nagagaling yan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi, Damon. Kung naging boyfriend ko siya, malamang sinabi ko na sa'yo. Hindi rin. Bakit hindi rin? Hindi naman natin napag-uusapan ang mga naging ex natin kaya tinatanong kita. Napailing siya habang natatawa. Hindi ko naging boyfriend si Marco. Hindi niya rin ako niligawan. Magkaibigan lang talaga kami. Yung tipong nagkakasama sa group projects, sabay kumain sa cafeteria, at sabay umuwi kapag pare-parehong schedule. Hanggang dun lang. Tapos hanggang ngayon nag-uusap pa rin kayo? Minsan na lang, busy na rin kasing lahat. Ang totoo nga halos 2 taon ko na siyang hindi nakikita. Ngayon lang ulit dahil nagkaroon ng reunion. Bakit magkatabi kayo sa picture? Damon, group picture yun. 12 kaming nasa picture. Alam ko. Alam mo ring wala naman kaming sariling pwesto. Kung saan kami pinatayo, doon kami tumayo. Pwede ka namang lumipat Lilipat ako saan? Sa tabi ng ibang babae. Hindi nga pwede. Bakit hindi? Kasi may mga tao na sa magkabilang gilid ko. Anong gusto mong gawin ko? Itulak ko sila para lang makalipat ako? Hindi ako agad nakasagot dahil nainis talaga ako. Habang siya naman, napangiti ng malawak. Ayan! Wala kang maisagot. Tinatanong lang naman kita. Hindi lang tanong yan. Kasi simula pa kanina paulit-ulit mo nang binabalikan si Marco. Dahil gusto ko lang malaman kung ano siya sa'yo. Pinagmasdan niya ako ng ilang segundo tapos biglang ngumiti ng nakakaloko. Huwag mong sabihin sa aking nagsiselos ka. Hindi. Sus! Hindi ako nagsiselos. Huwag kang praning. Bakit parang investigador ka kung magtanong? Hindi na ako sumagot pa. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Damon? Pinagseselosan mo bang kaibigan ko? Hindi nga. Sa pagkakataong yun ay diretsyahan ko na siyang tiningnan sa mga mata. Kiara, sa susunod, kung lalabas ka ulit kasamang mga kaibigan mo, sana wag nang may mga lalaking kasama. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Narinig mo ko. Damon, reunion yun. Halo-halo talaga mga kasama namin. Ang sinasabi ko lang, basta sa susunod, wag ka nang aalis ng may kasamang lalaki. May asawa ka na at ayokong may makakasama ka pang lalaki. Sus! Nagseselos ka nga talaga't ayaw mo lang aminin. Ang cute mo sa part na yan. Sabi niya sabay tawa. Lumapit siya sa akin at marahan akong tinapik sa balikat. Huwag ka mag-alala, wala kang dapat pagselosan. Napatingin ako sa kanya. Magkaibigan lang kami ni Marco at kahit 10 reunion pang mangyari, magkaibigan lang talaga kami. Isa pa may girlfriend na yun. Kanina nga halos 1 oras niyang ikinekwento sa amin kung paano nagseselos ang nobya niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ka naman agad nagtatanong ng maayos Pagka-uwi ko pa lang para ka ng prosecutor. Napakamot ako sa batok. Pasensya na. Basta, huwag ka mag-alala. Ikaw ang asawa ko at hindi ko magagawang makipaglandian sa iba. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng sinabi niyang yun ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. At doon ko rin napagtanto na baka hindi lang simpleng pag-aalalang naramdaman ko para kay Kiara. Baka unti-unti na pala akong nahuhulog sa babaeng pinakasalan ko dahil lamang sa isang kasunduan. Kiara's point of view. 1 buwan na naman ang lumipas simula nang mangyari ang reunion ko kasamang mga college friends ko. Mabilis na lumipas sa mga araw dahil halos araw-araw kaming abala ni Damon sa trabaho. Marami na ring pagbabago nangyari sa Reyes Textiles matapos ang pagsasanib namin sa Villanueva Holdings. Dumami ang mga kliyente namin. Naging mas maayos ang sistema sa pabrika. At unti-unti na ring nababawasan ang mga utang na dati ay halos ikabaliw na nila daddy. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Ang alam ko lang,
Masaya ako kapag magkasama kami. At kapag may babaeng lumalapit sa kanya, hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Katulad na lang ng nangyari ngayong umaga. Katatapos lang namin ng meeting kasama ang finance department nang sabihin ni Damon na mauuna na siya sa opisina niya dahil may pipirmahan pa raw siyang ilang dokumento. Mauna na ako. Hintayin na lang kita pagkatapos mong kausapin ng legal team. Sabi niya. O sige, mga 10 minuto lang naman siguro ako ron. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Oo naman. Ngumiti siya bago tuluyang lumabas ng conference room. Makalipas ang halos 1 oras, ay natapos na rin ang meeting ko. Bit-bit ang ilang folder ay dumiretso ako sa opisina ni Damon. Sanay na naman akong basta nalang pumapasok doon dahil ilang buwan na rin kaming mag-asawa. Wala na rin nagtatakang empleyado kapag nakikita nila akong papasok sa opisina niya. Pagdating ko sa harap ng pinto ay kumatok ako ng 2 beses. Baka busy pa. Bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at binuksan ang pinto. Sakto namang may babaeng nakatayo sa harapan ni Damon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong akmang yayakap ang babae sa asawa ko. Damon, finally, nakita rin kita. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang babae, ay mabilis na umurong si Damon at marahan siyang pinigilan. Jana, ano ginagawa mo? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre ayakapin kita. Ang tagal nating hindi nagkita. Umiling si Damon. Hindi pwede. Bakit? May asawa na ako. Natigilan ng babae kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Ano? Narinig mo ko. Simula kailan ka pa naging formal sa akin? Noon nga kahit magkatabi lang tayo sa sofa, wala kang reklamo. Iba na ngayon. Bakit? Dahil may asawa ka na? Oo, kaya hindi mo na ako pwedeng yakap-yakapin pa. May diing wika ni Damon. Nanatiling nakatitig ang babae kay Damon. At sa pagkakataong yon, ay napansin na rin niya ang presensya ko. Napalingon si Damon sa may pintuan at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kiara, lumapit siya sa akin at tumabi sa gilid ko. Katatapos lang ba ng meeting mo? Oo. Pagkatapos ay saka ko lang muling binalingan ng babae. Maganda siya, matangkad, maputi, at halatang alam niyang maganda siya base sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Pero mas maganda ako sa kanya. Damon, nakangiting sabi ng babae. Hindi mo ba ako ipakikilala? Napatingin si Damon sa kanya. Kiara, siya si Jana. Tumangulang ako pagkatapos ay ipinagpatuloy niya. Jana, siya ang asawa ko. Nanlaki ang mga mata ng babae. Asawa? Ilang segundo siyang natulala bago pilit na ngumiti. Hindi ako makapaniwala. Kailan pa nangyari yan? Bakit wala man lang ako nabalitaan? Maraming nangyari nitong mga nakaraang taon. Hindi pa rin maalis ang gulat sa mukha ni Jana. Teka nga muna. Akala ko ba sinabi mo noon na hihintayin mo akong bumalik ng Pilipinas? Hindi ko napigilang makaramdam ng inis. Kung magsalita siya ay para bang wala ako sa paligid. Diretso lang siyang nagsasalita kay Damon na para bang silang dalawa lang ang nasa opisina. Damon, naaalala mo ba? Bago ako umalis papuntang Australia, sinabi mo pa sa akin na kapag bumalik ako saka natin susubukang maging seryoso. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na sinagot yung ibang nanliligaw sa akin doon. Hindi ko na malayang unti-unti nang humihigpit ang hawak ko sa folder. Napatingin ako kay Damon. Maya-maya'y huminga siya ng malalim bago nagsalita. Jana, matagal na yung usapan na yun. Pero sinabi mo. Oo, sinabi ko. Pero wala akong planong tuparin. Ano? Bakit? Hindi pa rin ako nagsasalita. Pero sa loob-loob ko ay hindi ko maitatangging naiirita na ako. Hindi dahil sa may dating babaeng malapit kay Damon kung hindi dahil parang wala ako ron habang nagsasalita siya. At mas lalo akong nainis nang mula ulo hanggang paa tiningnan ako ni Jana bago bahagyang ngumiti. Hindi ko akalaing ganyan palang mapapangasawa mo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin.
Pero base sa paraan ng pagkakasabi niya, alam kong hindi yun papuri. Pasensya ka na, Damon ha. Hindi ko kasi talaga inaasahan na may asawa ka na. Kung tutuusin, ang dami pa nating plano noon bago ako umalis. Kaya nung sinabi sa akin ng sekretary mo na may meeting ka rito sa opisina, sabi ko sosorpresahin na lang kita. Hindi ko akalaing ako palang masosorpresa. Jana, Manahimik ka. Hayaan mo muna ako magsalita. Ang tagal kong nawala. Kahit papano naman siguro may karapatan akong malaman kung bakit bigla ka nalang nagpakasal. Napansin kong seryoso na rin ang mukha ni Damon. wala akong dapat na ipaliwanag. Bakit wala? Hindi ba muntik nang maging tayo? Hindi ba halos araw-araw tayong magkasama noon? Ikaw pa ngang nagsabi sa akin na kapag bumalik ako ng Pilipinas, saka natin aalamin kung hanggang saan ang pwede nating marating. Napatingin ako kay Damon. Hindi ko alam kung bakit pero habang naririnig ko mga sinasabi ng babaeng yon, pakiramdam ko, unti-unting pinipiga ang dibdib ko. Hindi naman ako dapat magselos. Hindi naman ako dapat naaapektuhan. Kasal lang naman kami dahil sa kasunduan ng mga pamilya namin. Pero bakit parang gusto kong sampalin si Jana? Bumuga ng hangin si Damon bago nagsalita. Jana, tumigil ka na. Hindi naging tayo kaya't manahimik ka na. Ilang segundo siyang tumingin sa akin bago muling bumaling kay Damon. Maganda naman siya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Pero aminin mo, Damon, ang bilis naman yata ng mga pangyayari. 1 taon lang akong nawala. Pagbalik ko may asawa ka na agad. Hindi ka man lang naghintay. Mariin akong napairap. Kung alam ko lang na magpapakasal ka agad, sana hindi na lang ako umalis. Hindi ko na napigilang magsalita. Excuse me. Pareho silang napatingin sa akin. Sa tingin ko wala nang saysay na balikan pang nakaraan. Nangyari ng lahat at kasal na kami. Kaya manahimik ka na at umalis. Nagmumukha ka lang kawawa at desperada. Inis kong sabi. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na sirain ang pagsasama niyo eh. Mabuti naman kung ganun dahil hindi rin ako papayag. May diin kong sabi. Siyempre, medyo nang hinayang lang ako kasi akala ko talaga may pag-asa pa kami noon. Tapos pagbalik ko may asawa ka na pala. Siguro ganun talaga. Sa akin siya nakatadhana at hindi sa'yo. Bumuntong hininga siya at inayos ang handbag niya. Sige, mauna na ako. Napatingin siya kay Damon. Kung sakaling magbagong isip mo, hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil mabilis siyang pinutol ni Damon. Hindi na mangyayari yun. Hinding-hindi magbabago ang isip ko. Pagdaan niya sa harapan ko ay sinadya niyang huminto. Marahan niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Alam mo, Kiara, ang swerte mo. Napunta sa iyong lalaking matagal kong minamahal. Ingatan mo na lang siya. Pero bago tuluyang lumabas ng opisina ay bumulong pa siya sa akin. Kung akong naging asawa ni Damon, hindi ko siya hahayaang pakawalan kahit 1 minuto. Pagkatapos sabihin yun ay tuluyan na siyang umalis. Muli kong kinuyom ang kamao ko sa inis dahil sa pakiramdam ko. Sinasadya niyang iparamdam sa akin na mas nauna siyang dumating sa buhay ng asawa ko. Kiara, napalingon ako kay Damon. Ano? Bakit ganyan ang mukha mo? Ano bang mukha ko? Parang galit ka. Sarkastiko akong natawa. Bakit? Hindi ba dapat okay lang ako? Kiara, please. Naiinis ako. Bakit? Kasi pakiramdam ko kanina, wala ako ron. Parang kayong dalawa lang ang nag-uusap. Paulit-ulit niyang binabalikan ng mga sinabi mo noon. Ang mga plano niyo noon at ang paghihintay niya sa'yo. Tapos ikaw hinahayaan mo lang siyang magsalita. Kiara, hindi pa ako tapos kaya't manahimik ka. Nanlaki ang mata niya bago itinikom ang kanyang bibig. Hindi ko alam kung anong naging relasyon niyo noon at wala akong balak pakialaman ng nakaraan mo. Pero asawa mo na ako ngayon. Kahit papano naman siguro, gusto kong maramdaman na nasa tabi mo ko habang may ibang babaeng halos ipamukha sa akin na mas nauna siyang dumating sa buhay mo. Hindi na ako tumingin sa kanya.
Hindi ko rin maintindihan kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman ko. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Nasasaktan ako dahil mahal ko na ang asawa ko. Pero nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko at halikan yon. Huwag kang mag-alala. Mahal na kita, Kiara. Totoong mahal na kita. Kaya hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng inis. At oo, aaminin kong nagseselos ako kapag may kasama kang ibang lalaki. At masaya kong naririnig na ganyan palang nararamdaman mo. Napairap na lang ako sa sinabi niya, pero niyakap niya ako ng mahigpit kahit parang natunaw ang galit ko. Mahal na mahal kita, asawa ko. Kaya huwag ka na magselos. Simula na maging asawa kita, wala na akong pakialam pa sa iba. Ikaw lang ang mahalaga sa akin at ikaw lang ang mahal ko. Mabilis na lumipas sa mga buwan pagkatapos ng pag-uusap namin ni Damon tungkol kay Jana. Simula nun ay mas naging bukas na kami sa isa't isa. Kapag may hindi kami nagugustuhan, agad na naming sinasabi sa halip na kikimkimin. Kapag may tampuhan ay hindi na yun umaabot ng ilang araw dahil pareho na naming natutunang makinig at magpaliwanag. Mas naging maayos rin ang takbo ng negosyo. Isang umagay nasa conference room kami kasamang management team ng Reyes Textiles. Nakompleto na po natin ang report para sa nakaraang quarter, sabi ng finance manager habang pinapakita ang mga numero sa malaking screen. Seryoso kaming nakatingin ni Damon. Makalipas ang ilang minuto ay napangiti ang finance manager. Congratulations po! Ito na ang pinakamagandang financial report ng Reyes Textiles sa nakalipas na 3 taon. Napatingin ako kay Damon. Talaga? Tumango ang finance manager. Malaki nang itinaas ang sales natin. Nabawasan na rin ang mga utang sa bangko at marami na ring dating kliyente ang bumalik. Base sa projection natin, kung magtutuloy-tuloy ang ganitong performance, posible na nating mabayaran ang natitirang malaking utang bago matapos ang susunod na taon. Hindi ko napigilang mapangiti. Napalingon ako kay Daddy na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Napansin kong namumula ang mga mata niya. Roberto, bakit parang naiiyak ka na? Biro ng isa sa mga board members. Natawa si Daddy habang umiiling. Pasensya na kayo. Hindi ko lang talaga akalaing aabot pa kami sa ganito eh. Noong isang taon halos tanggap ko nang mawawalan na kami ng kumpanya. Ngayon hindi lang pala ito maliligtas. Mas lalo pa pala itong lalago. Tumango siya at tumingin sa aming dalawa ni Damon. Kung hindi dahil sa inyong dalawa hindi mangyayari ang lahat ng ito. Daddy, marami ring tumulong sa atin. Oo, pero kayo ang nanguna. Kayong dalawa ang nagdala ng mga bagong ideya at nagbigay ng panibagong direksyon sa kumpanya. Napatingin ako kay Damon at ngumiti lang siya. Pagkatapos ng meeting ay sabay kaming lumabas ng conference room. Hindi ko akalaing magiging ganito kabilis ang pagbangon ng kumpanya, sabi ko habang naglalakad kami sa hallway. Hindi rin naman naging madali. Tama ka. Naalala mo ba nung halos araw-araw tayong inaabutan ng 10:00 ng gabi sa opisina? Paano ko makakalimutan yun? Halos doon na nga tayo tumire. Tapos, halos araw-araw rin tayong nagtatalo. Hindi naman nagtatalo. Anong tawag mo ron? Healthy discussion. Natawa kong napapailing. Healthy discussion palang tawag mo kapag halos ayaw mo nang tanggapin ang proposal ko. Hindi naman sa ayaw kong tanggapin. Ano? Gusto ko lang siguraduhin na tama. O sige na nga. Tumatawa kong sabi. Habang naglalakad kami ay kusa niyang hinawakan ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Ano yun? Wala. Bakit mo ko hinawakan? Hindi ba pwede? Hindi ko naman sinabing bawal. Kung ganon, huwag ka na magreklamo. Napailing na lang ako habang nakangiti. Hindi ko na rin namalayang naging normal na pala sa amin ang mga ganong simpleng bagay na dati ay pareho naming iniiwasan. Lumipas pa ang 1 taon. Damon, sigurado ka bang wala kang idea kung bakit tayo pupunta ng Palawan? Tanong ko habang nasa eroplano kami. Ngumiti lang si Damon. Hintayin mo na lang. Kanina kapag ganyan konting tiis na lang. Paglapag namin sa Palawan ay dumiretso kami sa resort kung saan ako minsang nagbakasyon
matapos akong mabigo sa dati kong karelasyon. Pagkababa ko ng sasakyan ay agad kong nakilala ang lugar. Napalingon ako kay Damon. "Huwag mong sabihin." Tumango siya. "Oo." "Naalala mo pa?" "Paano ko makakalimutan yun?" Naglakad kami papunta sa tabing dagat. Ganun pa rin halos ang itsura nito noong una kaming nagkita. Huminto kami sa mismong lugar kung saan una niya akong kinausap. Napangiti ako. "Alam mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang una mong sinabi sa akin." "Ano nga ulit yun?" "Dito pala kita makikita." Ang corny ko pala noon. Sobra. Tapos, kinausap mo pa rin ako. Hindi ko rin nga alam kung bakit eh. Siguro dahil gwapo ako. Napairap ako sabay hampas sa braso niya. "Mayabang ka pa rin hanggang ngayon." "Totoo namang gwapo ako ah." "Tigilan mo nga ako." Pareho kaming natawa. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla siyang naging seryoso. "Kiara." "May gusto sana akong sabihin eh." "Ano yun?" "Naalala mo ba nung una tayong nagkita rito?" "Oo." "Pareho tayong gumamit ng peking pangalan. At pareho rin nating sinabi na pagkatapos ng bakasyong yun, hindi na tayo magkikita." Napangiti ako. Pero hindi pala nasunod. Bigla siyang dumukot sa bulsa ng pantalon niya. Nanlaki ang mata ko nang makita kong may hawak siyang maliit na kahon. "Damon." Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Hindi ko napigilang mapatakip ng bibig. "Kiara, nung una kitang nakilala rito, isa ka lang estrangherong gusto kong samahan habang pareho tayong tumatakas sa sakit na nararamdaman natin. Hindi ko akalaing makalipas ang ilang taon, ikaw rin palang babaeng makakasama ko habang buhay." Napansin kong namumuo na ang luha sa mga mata ko. Nung una tayong kinasal, pareho nating ginawa yun para sa mga pamilya natin. Pareho nating tinupad ang responsibilidad natin kahit wala pa tayong nararamdaman para sa isa't isa. Pero habang nagkakasama tayo sa iisang bahay, habang magkatulong tayong bumabangon ng negosyo, at habang mas lalo kitang nakikilala, napagtanto kong hindi na obligasyon ng dahilan kung bakit gusto kitang makasama. Binuksan niyang maliit na kahon. Naroroon ang isang napakagandang singsing. Ngayon hindi na ako lumuluhod bilang lalaking ipinakasal dahil sa kasunduan ng dalawang pamilya. Lumuluhod ako bilang lalaking kusang pinili ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Napaluhan na ako. "Kiara Reyes Villanueva, papayag ka bang pakasalan mo ulit ako? Sa pagkakataong ito, hindi dahil kailangan natin. Oo naman, yes." Hindi kita narinig. Lumapit ako sa kanya't hinawakan ng magkabilang pisngi niya. "Sobrang oo. Kahit 1,000 beses mo pa akong tanungin, oo pa rin ang isasagot ko." Napangiti siya bago dahan-dahang isinuot sa daliri kong singsing. Pagkatapos nun ay tumayo siya at mahigpit akong niyakap. Mahigpit ko rin siyang niyakap pabalik. Hindi ko akalaing ang lalaking minsan kong nakilala bilang isang estranghero sa resort na ito ang magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. At hindi rin namin inakala ang isang gabing nagsimula sa isang mainit na sandali, hahantong sa isang pag-ibig na pareho naming piniling panghawakan habang buhay. Wakas.